At of course, no, sa mga Pilipino, ginagamit po natin salitang ginugunita natin ang pagdurusa ng Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya, it's a week of celebration. Amen. Alam niyo, kung hindi po nangyari yung krus, pupulutin po tayo hindi lang sa kangkungan. Sa lahat po ng gulay na available sa bahay kubo. Kasi di ba lagi natin sinasabi, doon ako sa kangkungan pupulutin. Hindi po. Kung wala ginawa ang Panginoong Diyos at hindi niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, tayo na po ang pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa. Pupulutin tayo sa lahat ng mga gulay na binigkas doon sa bahay kubo. Kabisado niyo po ba yung bahay kubo? Pwede po ba natin kantahin sabay-sabay? Willing ba kayo? Sige po, simulan natin. Habang itaas natin ating mga kamay. Hindi, wag na. Excited po ako for the word dahil ngayon pong Abril ay meron tayong seryeng sinusundan at dalayan ko po na patuloy po tayong mamangha dahil ang Diyos po sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Nung sinulat ang Bible, ang dami po mga revelation ng Biblia. At dalayan ko po na tayo po ay matuto mula dito. So are you excited for the Word of God? Amen. So let's pray. Aba, we thank you once again. Kasama na aming mga kaibigan watching online. Na tulungan niyo po kami maunawaan na yung salita at anuman po mga pagdududa at mga bagay na hindi po namin nauunawaan. Dalayan ko, O Diyos, na buksan mo aming mga kaluluwa nang sa gayon ay mamangha po kami sa yaman na yung salita. And that you would use me as your mouthpiece. At mula po sa aming mga tatalakaying ito, mula sa yung nananaganang biyaya, Panginoon, bumukal, O Diyos, sa aming mga kaluluwa at maipahayag po ito sa aming katawan, ang kalusugan. At Panginoon, salamat po dahil alam kong pinagpala nyo na po ang araw na ito. At dalayan ko, O Diyos, na patuloy mong buksan, Panginoon, ang marami pang mga kapahayagan sa aming buhay. Nang sa gayon, makita po namin ang amin pong paparating na linggong ito na kung saan ay amin pong gugunitain o ipagdiriwang ang mahal na araw. At magkakaroon po ito ng mas matingkad na kulay dahil nauunawaan na po namin na yung mga ginawa at sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. And Lord, this we pray and we thank you in advance in Jesus' name. And everybody would say amen and amen. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, last Sunday, pinag-usapan natin yung 7 Feasts of Israel. Kung kayo po ay hindi namin nakasama at hindi po nakapanood ng 7 Feasts of Israel, balikan niyo yun. And napaka-significant po nun because makikita natin yung pattern ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So that's the 7 Feasts of Israel. Na-bless ba kayo last Sunday about the 7 Feasts of Israel? And last Sunday, tinalakay natin come April 12, ang Israel po ay isasagawa po nila at nangyari na nga, ginagawa nila yung tinatawag na Feast of the Passover. Feast of the Passover. Pero ngayon, itutuloy-tuloy po natin ating mga pag-uusapan dahil alamin po natin na napakaganda po ng pagkakasulat ng Biblia. And you know, one thing about the Bible is that it has many layers. We could preach it practically or spiritually and even we call it eschatologically or yung tinatawag na prophetically. So kung kayo po ay excited about what will happen in the future, sino po dito ang mga taong futuristic? May ilan, ano? Kaya pala mga mukha kayong astronaut. Alam niyo po, pag hindi natin tinatalakay yung mga bagay na ito na tama sa konteksto ng Panginoon, hindi tayo mag-i-enjoy sa ating buhay. Naalala ko po, ginamit ko na itong illustration sa mga kaibigan natin at kasama na natin matagal. Pero gusto ko lamang po kayong paalalahanan, ano? Na kapag hindi natin alam ang mga kaganapan sa buhay natin, tayo mga magulang, syempre kapag wala tayong alam, wala tayong maipapasa sa ating mga anak. So yung mga anak din po natin, lito. At pag lito po kayo, pangkaraniwan ng mga taong lito, ito yung mga taong dinadapuan ng takot sa buhay. At pangkaraniwan yung takot nila, it's the fear of the unknown. Mahirap matakot sa hindi mo nauunawaan, hindi po ba? One time, meron pong isang pagkakataon sa buhay ng mag-ama, sila po yung nag-usap. Ito po yung nabigay ko na illustration sa marami sa atin. But for those new in this church, gusto ko lang pong ibigay ito sa inyo kung gaano po kaimportante ang katotohanan. Kasi sa panahon natin ngayon, daming fake news eh. Kayo po ba'y biktima ng fake news? Teacher Nelly, na fake news po ba kayo? Ang sakit, no?
Di ba? Pangit pag ikaw ay na-fake news. So sabi nung bata sa kanyang tatay, Tay, alam ko matalino ka. Pwede niyo ba akong tulungan dito? Sabi nung tatay, bring it on. Alam mo naman anak, magaling ang tatay mo eh. Oo nga tay, bilib na bilib ako sa iyo. Sabi nung anak, Tay, ano bang spelling ng word na tomorrow? Double R o single R? Sabi nung tatay, naku anak, gawin mo ng 3 para sure. So marami sa ating mga mananampalataya ganon. Ginagawa natin mga bagay-bagay. For example, yung sinabi ko kanina, yung sa palaspas. Dahil natutuhan lang natin sa mga lahi natin, mga lolo't lola natin. Tapos sabi nung mga aunties natin, oy, pantaboy ng ano yan, masamang espiritu. Ginagawa din natin without doing any research. At doon po nagsisimula yung tinatawag na fake news. Na talaga namang usong-uso ngayon. Mga kapatid, hindi po ito healthy. Pag kayo po yung fake news, papayag ba kayo? Hindi, di ba? Mahirap yung fake news. Mga kapatid, gusto yung buksan yung ilaw para okay na yung ganyan? Okay lang? Para hindi ko kayo makitang mahalata pag natutulog, ha? Okay lang. So, ngayon pong araw na ito, alamin natin, this is my message for today entitled, ganda nung title natin, Signs of Jesus' Miracles. Alam niyo po, in the book of John, ang kanya pong aklat, yung mga miracles po ni Jesus are referred to as signs. So, ibig sabihin, yung mga mirakulong ginagawa ni Jesus, that's good. Pero sa likod nun, may istorya pa. Kaya po napakaganda ng Biblia. So, pag may sign, it leads us into truth and revelation. For example, halimbawa kayo po ay wiwing-wiwi na. Alam mo po yung word na wiwi? It's a Greek word. Ibig sabihin, gusto mo nang pumunta ng CR. Greek word daw, ano? Wiwi. Hindi yung Greek word doon, joke lang. Halimbawa, meron ka nakitang sign. Yung sign papunta ng toilet. Pag sinundan mo yun, nagbibigay sa'yo ng relief. Nagbibigay sa'yo ng magandang revelation. That's for example. So, Jesus' miracles are referred to as signs. So, hindi lang po siya gumagawa ng mga mirakulo, pero meron po itong kwento behind the miracles. At karamihan po sa mga miracles na nangyari at nakasulat at mababasa natin sa aklat ni John, ay meron po nakatagod mga signos or signs na aalamin natin para makita natin what will happen in the future. So, ito po yung ating question for today. Mga anak at mga baguhan dito po sa ating church, ang ating pong church ay known as Solution. Solution. Meron pong UU. Bakit may U? Kasi magpo-provide po ang Panginoon ng answers to you. Kaya solution. Kailangan po natin bigyan ng sagot yung ating mga kaluluwa. So we start the message by asking a question, and then sa last part po, we'll be giving you the solution from the Word of God itself. So ang ating pong question for today, what happens after 2 days? Tandaan niyo po yung word na 2 days, ha? So anong susunod? Ano yung after 2 days? Anong susunod doon? 3rd day. Tama po ba? Anong susunod? Makalipas ng 2 araw. So, hanapin natin yung 3rd day. Okay, church? Malinaw? What happens after 2 days? Anong meron sa 2 days? Dito na, nakatago yung signs na binabanggit ko po sa inyo. Now, bilang pagsasimula, gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, the Bible is so rich with the wisdom. Napakarami pong karunungan na inahayag sa atin ng Biblia. And one thing about the Bible is it has many layers. Gaya na sinabi ko kanina, pwede mong gamitin ito for Bible study, practically, spiritually, and prophetically, which we'll be doing today. So maganda pong pag-usapan ng prophecies. Amen? Alam mo po yung word na prophecy sa Tagalog? Hula. So ibig sabihin, pag sinabing hula, it will happen in the future. Hindi po ito yung hula na pupunta ka sa Quiapo, nauupo ka doon, tapos magbabayad ka. Hindi ito yung hula na yun, natitignan yung palad mo. Hindi ito yung hulang sinasabi natin. Yung hulang binabanggit ko, ito po yung mga nakasulat na sa Biblia, sa Old Testament, at sinabi ng Panginoong Jesus in the New Testament. And then, makikita natin may pattern po na iniwan ng Diyos sa atin para makita natin na pag nangyari yung hula na yon, sabi ng Panginoong Jesus, mananampalataya kayo sa Kanya. Kasi sinabi na niya in advance eh. At maganda po sa panahon natin ngayon,
nasasaksihan po natin ng mga hula na nakasulat sa Biblia, talaga namang nangyayari po before our eyes. Exciting po, ano? So simulan po natin at pag-usapan natin at alamin po muna natin gaano ba ang existence ng mundo ito na ating ginagalawan at kinaroroonan. Kasi marami akong nababasa na ang mundo raw ay nasa 65 million years. Meron ba kayong mga ganun nabasa or nasa ilang taon na? Sobrang tagal na ng mundong ito, but the Bible is telling us the opposite. Actually, from the time of creation, time ni Adam, tingnan niyo po ito gaano kabuti ng Panginoon at ma-appreciate yung Bible. From the time of Adam until the time of Jesus' ministry here on earth, alam niyo gaano po katagal yon? It's 4,000 years. Now, from the time of Jesus until our time, alam niyo gaano katagal yon? That's 2,000 years. Kaya di ba lagi natin sinasabi, 2,000 taon na nakakalipas. Now, basahin po muna natin itong magandang paalala sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya. In 2 Peter chapter 3 verse 8. But beloved, sino kinakausap dito mga kapatid? Beloved, Christians. Do not forget this one thing, but the sad part is maraming Christians hindi po nila alam ito. Do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years. And 1,000 years as one day. So ibang klase po ang kalendaryo ng Diyos. As far as man is concerned, yung 1,000 years sa Diyos po is just one day. Okay? At yung one day ng Diyos sa ating mga tao, it's 1,000 years. Tagal na nun. So kung titignan natin itong diligence ng Diyos sa kanyang pagkakalikha sa mundong ito. So from the time of Adam until the time of Jesus' ministry here on earth, as far as man is concerned, that's, once again, how many years po yun? 4,000. 4,000 years. With God, ilang araw po yun? 4 days. Oh, let's do the math, church, Now, from the time of Jesus' ministry until our time, with man, that's 2,000 years. But as far as God is concerned, that's how many days? 2 days. Nakukuha niyo po yun? So, 4 plus 2 is equals to 5.5, Pastor. Naku, kulang ng 0.5. So, how many? 6. Ang galing, ano? And then, makikita natin in the book of Genesis, ang Diyos po, siya po, nilikha niya ang dapat niyang likhain for how many days? 6 days. And on the 7th day, He rested. So, ibig sabihin, tayo po ay nasa huling bahagi na. So, dito na lang tayo from the time of Jesus' ministry until our time. That's already 2 days. Nakukuha niyo po? Are you getting this, church? This is really important, Now, after 2 days, yun na yung ika-3rd day. Yun po yung ika-7th day. Nakukuha niyo? Ano pong mangyayari sa atin? Aalamin natin. What happens after 2 days? Actually, that's the time of perfect rest. Ang galing ng Panginoon. Kaya po sa Biblia, yung ika-7th day, God rested because He sanctified it. I think it's found in Genesis chapter 2 verse 3. He sanctified it. Pag sinabing sanctify, He set it apart. Kaya po yung ginagawa natin from Monday till Saturday, hindi natin dapat ulitin ng Sunday. Kasi ang Sunday, it's a different day. Sanctified. Holy. Kaya ang tawag natin sa Sunday, Holy Day. Di ba pag mga araw na walang pasok, anong tawag natin? Holy Day. Ang tawag natin na nakasanay natin, holiday yan, holiday. Ang dami natin mga English na mali, nakasanayan. Naalala ko nung bata-bata pa ako pag nagbabasketball kami noon. Pag nagsushoot kami noon, shoot back. Yung pala, shoot back pala yun. Pag nag-shoot kang gano'n, shoot back. Nakasanay na namin, shoot back. Pero hindi na alam, ano nga ibig sabihin shoot back? Basta ibalik mo lang sa amin pag sumut. Pag nakipag ganon tayo, up here. Yung pala, up here. Tapos pag may laro, sinasabi natin, time first, time first. Di ba? Ano pala yon? Time freeze. Ang dami natin mga maling mga salita, So mga kapatid, fake news. Bata pa lang tayo, marami tayong fake news. Okay, let's go back sa ating pinag-uusapan. Let's go back,
So once again, but beloved, sabi na 2 Peter chapter 3, verse 8, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So once again, from the time of creation, time ni Adam, until Jesus' time, nung nag-ministry po siya dito sa lupa, that's 4,000 years as far as man is concerned. But with the Lord, that's just 4 days. From Jesus' time until our time today, ilang libong taon po yun? 2,000 years, 2,000 taon. With God, that's just 2 days. Church, sundan niyo ako dito. Ang ganda po ng revelation dito. So, mga kapatid, tingnan natin napaka-importante po. So, gusto kong tutukan, iwan muna natin yung panahon ni Adan papunta kay Jesus. Kasi 4,000 years po yun eh. At ang question natin for today, what happens after 2 days? So, tignan natin, from the time of Jesus until our time. So, that's 2,000 years. With men. But with God, that's just 2 days. Okay? Tignan natin. What happens after 2 days? Tignan natin, ang ganda po nakapahayagan in Hosea chapter 6, verse 2. Now, let me give you this verse. After 2 days, church, say this with me. 2 days. Ang galing, hindi sabay-sabay Gawin natin ulit. 2 days. Ayun, nauna si Tita Lorna. Nauna ng 0.5 seconds. 2 days. After 2 days, so pag sinabing after 2 days, ano yung after 2 days? Referring to the third day. So pwede natin sabihin dito, on the third day, He will revive us. And on the third day, He will raise us up. Anong reason? Ito yung reason that, or because, or for, we may live in His sight. So, ibig sabihin, from the time of Jesus, mathematics tayo ngayon, mga kapatid, until sa panahon natin, with God, that's just 2 days. E sabi nung talata, after 2 days, papunta na tayo sa ika-third day, He will revive us. Bubuhayin tayo. At marami pong nangyari ngayon, revival. It's happening. And on the third day, same thing, parehas lang naman yun, after 2 days, He will raise us up. Ano pong nakikita niyo, mga kapatid? He will raise us up. It's a picture of what, church? Raise us up. It's a picture of the rapture of the church. Mga anak dito, kung hindi niyo po alam yung rapture, ito po mangyayari talaga, sabi ng Bible. This church believes in the rapture of the church. Although maraming churches today who doesn't believe in the rapture of the church anymore. Pag sinabing rapture, ang mundo pong ito ay pabagsak ng pabagsak. Pansinin niyo, papasama ng papasama. Ito, nakalipas sa linggo, ang dami na namang road rage. Hindi ko alam kung nakikiuso mga Pilipino at nag-i-enjoy sila sa away, sa kalsada. Noong nakaraan, sikat na sikat ang Antipolo. Kaya assignment ni Jethro Antipolo, mag-evangelize sa Antipolo. Tiga-Antipolo siya Wag na pong sumabay ang Las Piñas, hindi tayo gaganon. Now, pabagsak ang mundong ito. Of course, this world is ang ating pong estado will live in a fallen world. So, ang tao po, papasama. Pansinin nyo, hindi lamang po nag-aaway ang mga ordinaryong tao, even though po yung mga artista, nabalitaan ko rin Pati mga artista, nagsusuntukan din, naawat lang. Now, ito po yung rapture para po sa kabatiran. Hindi ko lang papalawakin what is rapture. Ang rapture, kung kayo mananampalataya, in a twinkling of an eye, tayo po'y mawawala dito sa mundong ito. We will be raptured. Tayo po'y katatagpuin ng Panginoon in the clouds to be with Him forever. So may mga maiiwan po dito. Yung mga maiiwan po dito will suffer that 7 years of great tribulation. Ngayon, alamin natin, habang sila po'y nagdurusa rito, of course, ayaw natin mangyari yun sa mga pamilya natin. Kaya po, gusto natin silang imbitahan sa church para sila man din ay maligtas. Pero napakatindi po ng kasasapitan ng mga may iwan dito. Habang tayo po ay nasa piling ng Panginoon. Mamaya po i-discuss ko sa inyo what will happen after the rapture of the church. So that's the rapture of the church. Yung tayo po ay i-snatch away in a twinkling of an eye. So we can Griego, that's harpazo or the rapture. Wala naman kasing word na rapture sa church. But ito po yung tinatawag nating blessed hope. Even though the world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. So mga anak, mga kapatid, ito yung inaantabayanan natin.
na hindi po lahat ng mga mananampalataya ay mamamatay. Meron pong rapture generation na mararapture. I believe tayo yun sa SGC. Isa po tayo sa maraming churches. Na in a twinkling of an eye, excited ako dito. Makakasama natin ang Panginoon. For how long? Forever. Wow! So going back to this passage, once again, Hosea chapter 6 verse 2, after 2 days, He will revive us. So ibig sabihin, papunta na sa third day. Kaya po dapat ang mindset natin, after 2 days, dito tayo sa third day. Because awesome events will happen on the third day or after 2 days. At sabi ng talata once again, on the third day, He will raise us up. The reason is this, that we may live in God's sight. Because pag nangyari na po yung rapture of the church, ito yung pinakamaganda. We will be seeing Jesus face to face. Wow! At ang maganda pa dito mga anak, ha? Yung atin pong katawang lupa, papalitan po ito mula sa isang mortal na katawan, papalitan ng isang immortal na katawan. Ibig sabihin, yung mga katawan natin ngayon, di ba, nagkakasakit, nanghihina. Pero pagdating po ng panahon, papalitan po ito na mas magandang katawan. Exciting yun. Hindi lang kayo pinaganda, lalo, pinatibay pa at pinalusog po ang ating mga katawan. Ganun kakamahal ng Diyos. Kumbaga, sa langit po kasi hindi pwede makapasok itong katawan natin. Kasi hindi ito made for heaven. Nasisira po ito eh. Kung napanood nyo po yung Avengers, yung last part, si Spider-Man, di ba pinalitan siya ng suit? Kasi kailangan siya pumunta ng space eh. Kung patuloy isusot ni Spider-Man yung kanyang costume na simple lang, masisira yung costume niya sa space. So pinalitan ni Stark yung kanyang suit, pang space na. Space suit. So ganoon din po yung katawan natin, para tayo po makapasok sa heaven, papalitan tayo ng heaven suit. At yung suit na yon, kagaya nga pinag-usapan natin, kami nila Kuya Makoy, kung ako'y merong 6 packs, si Kuya Makoy mga 12 packs. Hindi pa bilang yung likod nun, ha? Ganda natin doon. Praise God. Exciting po. Exciting ang gagawin. Now, tingnan niyo po itong Hosea chapter 6 verse 2. Going back to this verse. May parallel verse po ito. This is Old Testament verse. Gaya na sinabi ko kanina, ang Old Testament verse is just mga shadow po ito of good things to come. And the substance is found in Jesus Himself. Mababasa natin yung parallel verse nito in the New Testament in 1 Thessalonians chapter 4. Yan. Tingnan, pakilagay nga doon. Yan. Verse 17, then we who are alive, yung we dito Christians, who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kailan po mangyayari yun? After 2 days. On the third day, He will raise us up. That's a picture of the rapture of the church. Now, tingnan nyo yung last part, and thus we shall always be with the Lord. Tumutugma po siya sa last part ng Hosea chapter 6 verse 2, that we may live in His sight. Nakuha nyo po yun, church? So yun pala ang purpose ng Panginoon. Kaya tayo ira-rapture because He wants us to be with Him forever. Tingnan natin na sinasabi ng, sige nga, let's go back dun sa, dito na tayo. John 14:3. That, sabi ni Jesus, si Jesus po nagsasalita dito, that where I am, there you may be also. Sa Tagalog, kung nasaan ako, gusto ko na doon ka rin. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Nung nililigawan ko po yung aking ex-GF, sabi ko, papakasalan na kita. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko, kung nasaan ako, nandun ka din. Alam mo ba't sinabi ni Jesus ito sa atin? Siya po bilang the bridegroom and we the church is His bride. Tayo po ikakasal sa Panginoong Jesus. Alam niyo po ba ang diablo, pansinin niyo po ang mundo, marami naghihiwalay ng mga mag-asawa. Alam niyo po kung bakit gustong-gusto ni Satanas pinaghihiwalay ang mga nagmamahalang mag-asawa at sinisira ang relasyon? You know why? Because ayaw po niya ng konsepto ng wedding. Alam niyo kung bakit? Ano nakikita nila sa wedding ni Satan? Ayaw niya naaalala ang rapture. Because this will happen imminently. It's an imminent event. Pag sinabing imminent, it can happen anytime soon. So pag may kinakasal, ang mindset ni Satanas, paghihiwalayin ko sila. Sabi ni Satanas,
Pakis-kiss pa kayo, maghihiwalay din kayo. Pero ba kayo mga ganong kakilalang tao? Nabulungan ni Satanas yun. Ang sweet-sweet nyo, bumilang kayo na ilang taon, maghihiwalay din kayo. Yan ang utak ni Satanas. Kasi ayaw niya po ng concept ng marriage. Amen. Because that's a concept of the rapture of the church. So that, where I am, there you may be also. Now, tignan natin. Gaya ng sinabi ko kanina, in the book of John, in John's epistle, every miracle po na ginawa ng Panginoon doon ay referred to as a sign. So hindi lamang po siya gumawa ng himala. Doon po sa himalang yon, alamin natin yung kwento prophetically. Para po tayong mga mananampalataya, meron ba tayong aasahan talaga? Ang tagal-tagal ng panahon, ba't hindi pa nagra-rapture? So alamin natin, at mamaya rin po sasagutin natin, bakit hindi pa nagra-rapture? Kasi maraming churches today, hindi na kami naniniwala sa rapture. Well, the rapture will take place anytime soon. Wala pong perfect date na binigay ang Diyos. Sabi nga po ng Biblia, even the angels or the Son doesn't know when it will happen. Only the Father. Kaya tama yung song na, only heaven knows. Alam lang po ng Ama sa langit. Hindi natin alam. Amen? So, paano natin mapanghahawakan even though hindi natin alam yung exact day, exact hour, and exact week or exact date mismo. Hindi natin alam kung kailan mangyaring rapture. Basta ang mahalaga, kung kayo po'y mananampalataya, if you are alive and remain, big sabihin, you are remaining and believing that the rapture will take place anytime soon, you will be going up. Yun lang po yun. Basta Christian ka, kasama ka. Pag nangyayari yung rapture at naiwan po kayo, ibig sabihin, hindi kayo totoong Christian. Nagpapanggap lang. Pero I believe lahat po na natin sa church natin, by the grace of God, lahat tayo magkikita-kita doon. Hindi yung pag nagkita-kita tayo doon, magugulat ka, uy, ba't nandito ka? Di ba lagi kang late dumadating, pero nandito ka, ha? Bait talaga ng Panginoon, ha? Pero ikaw, hindi ka mapalagi, parang hindi mo matanggap. Lord, ba't nandito to? Tapos sabi nung kausap mo, ba't nandito ka din? Biyaya po ng Panginoon nyo. Okay? Biyaya ng Panginoon. Hindi tayo magkakagulatan doon. Now, going back to what I'm saying. So, in every miracle, meron pong katapat na sign po ito. Written in the Epistle of John. Ang galing ng Bible. Okay, let's start with the first miracle of Jesus. Ano yung first miracle ni Jesus? Wedding in Cana. Alam niyo po ba, si Jesus, sa pagkakataon ito, He was then giving us yung teasers about His grace. So Jesus, under grace, His first miracle was water turning into not just wine, great wine. That was the first miracle of Jesus. Alam niyo po, si Moses, under the old law-keeping covenant, what was his first miracle? Water turned into blood. So that's a sign of mourning. Pero yung kay Jesus, it's a sign of celebration of life. Dito, death. So nakita nyo? Ano pong nire-represent ni Moses? Law. While Jesus is representing grace. So under grace, the first miracle of Jesus, water turning into great wine. Marami pong nag-celebrate dito. But with Moses, his first miracle was water turning into blood. It's a picture of mourning and death. Kuha niyo yan, church? Okay, dito tayo, tingnan natin. John chapter 2, verse 1. Ito yung first miracle of Jesus on the di ba? After 2 days. What happens after 2 days? Anong pinupuntahan natin? The third day. Nakuha niyo, church? So, on the third day, what happens? There was a wedding in Cana of Galilee and the mother of Jesus was there. So, on the third day, there was a wedding. Now, this is the sign. Kaya excited ako dito talaga sa message nito. Alam niyo po ba, when the rapture will take place, halimbawa, nangyari ang rapture after my preaching. Alam niyo what the first thing that will happen sa heaven? According sa Bible, mamaya bibigay po yung mga verses. It's the marriage supper of the Lamb. Doon na pa mangyayari yung tinatawag na kasalan. Piyesta. Pag may kasalan, ano pong nangyayari pag may kasalan? May kainan.
Hindi lamang po tayo kakain dito, may kainan din doon. Alam niyo ba si Jesus, nung siya po ay nabuhay maguli, di ba pinakita niya yung mga palad niya? Ang sabi niya in Hebrew, animi shalem. Alam mo ibig sabihin na animi shalem? The word shalem is taken from the word shalom. Pinakita niya yung mga palad niya. Sabi niya, it's been paid. Animi shalem. So dapat peaceful kayo, huwag kayo matakot. Amen. Sa Israel, halimbawa kumain tayo, tapos wala tayong pambayad, tapos pumasok si Kuya Eman, sumigaw, Pastor, animi shalem. Ibig sabihin, huwag ka na mag-alala. Binayaran ko na. So si Jesus, bakit po exciting? Ako, ini-imagine ko na anong itsura ng langit when the rapture will take place. May piging. Bakit tayo kasama doon? Because animi shalem. It has been paid already at the cross. Wow! Last Sunday, nagkainan po tayo dito. Ang sarap ng kinain natin. Hindi pa po kasal yun. Iisipin mo, alam niyo po ba, bilang mananampalataya, sino po maglilingkod sa atin? Yung mga Old Testament saints. Sila po yung magsisilbing ushers and waiters natin. Wow! Ganon po tayo pinagpala bilang mga New Testament saints. Wow! So mga kapatid, ini-excite ko lang kayo para makita nyo. And I pray that you also pray, sabihin nyo, Lord, give me a revelation of what will happen in the future. So on the third day, there was a wedding in Cana. Ano po pinapakatid dito ng Panginoong Jesus? That after the rapture of the church, a wedding will take place in heaven. Of course, Jesus, the Lamb of God, He Himself is the bridegroom. Ikakasal sa atin. Sino po tayo? The church. The bride. Amen. So magkakaroon ng kasalan, hindi naman masarap ang kasalan pag walang kainan. So ang galing, So nakuha niyo po yun. Pwede tayong magbigay ng message about the wedding in Cana. Ang dami pong ginawa dito ni Jesus. Pero sa likod po ng message na yon, merong sign na pinapatotohanan para maging firm po tayo sa belief natin that indeed, soon and very soon, mangyayari po ang rapture of the church. And the first thing that will happen in heaven, yung marriage supper of the Lamb. Ikakasal na po tayo with the bridegroom and us bilang the church. Alam niyo, susunod po doon, masundan ko lang after the marriage supper of the Lamb, doon na po tinatawag na Bema Seat of Christ. Pagbibigay po ng rewards sa atin ng Diyos yun. Sa ating mga ginawang kabutihan. Kuya Aves, nainitan si Kuya Albert, lakas mo ng aircon. Ayoko may nakikitang gumaganon Ayoko ng mga may pinapawisan Gusto ko maramdaman natin dito sa church yung langit. Oo nga. Hindi mo lang alam kung anong nararamdaman ko ngayon, bro. May jet lag pa. Okay? Matthew 22 verse 2, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. So, mga kapatid, ito po yung gusto ko makita natin, even though ang mundo po natin papasama ng papasama, pero tignan natin yung magandang haharapin natin sa buhay. Para meron tayong hope. Hindi yung tipong, ang gulo-gulo ng mundo, Panginoon, ang tataas pang bilihin. Alam niyo po ba, this April, tataas daw po ang kuryente. Na naman. Sabi na. Tataas na naman. Now, pag nilagay niyo yung isipan niyo sa mga yon, mapapagod kayo Pero tignan po natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. That in the days to come, after 2 days, on the third day, wedding will take place in heaven. Amen. Revelation chapter 19, verses 7 till 8. Let us be glad and rejoice. Church, let us be glad. Walang glad na nakaganon. Anong ginagawa mo? Masaya lang ako. And rejoice and give Him glory. Dapat nagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon. Alam mo, pag hindi natin naintindihan ang Bible or yung prophecy, you cannot be glad. Hindi ka magre-rejoice. And you will not be able to give God the glory. Kasi hindi natin naintindihan Kaya po, ito ang beauty ng pagpunta sa church. Pinag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon. Why? Ito yung reason. For or because the marriage of the Lamb has come and His wife, sino yung wife dito? As the church has made herself
ready. Now, let me ask you, church, are you ready for the marriage supper of the Lamb? Parang walang convincing power yan. Are you ready for the marriage supper of the Lamb? Yun, no? Ako, ready na at excited pa. Isipin nyo, ang ganda nun. Huwag nyo papansinin yung mga nangyari sa mundo. Mas maganda po ang future natin. Amen. Basta wala pa akong boyfriend. Pag-pray mo. Lord, bago mag-rapture, magkaroon akong boyfriend. Tapos nagkaroon ka, may nagre-react dito. May nagre-react sa harapan. Hindi ko nababanggit kung sino. Parang may shade sa ulo. And then, binigyan ng boyfriend, bro. Tapos, nag-rapture ka agad. Hindi kinumpleto yung prayer Amen. Now, dito tayo sa verse 8. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Ito tayo, mga kapatid. Because of what Jesus did on the cross, we are now the righteousness of God in Him. Kaya pag nandun tayo sa langit, hindi ka nangingimi, alam mo yung identity mo Pagdating mo doon, wow, nakikipagsaya tayo with the marriage supper of the Lamb. Nandun po, ikakasal tayo sa Panginoong Jesus. Ang saya nito, mga kapatid. Pwede ko po ba kayong request? Alam ko mga anak ng Diyos, masunurin Pikit po tayo and then let's imagine for a while yung ating pupuntahan sa piling ng Panginoon. Try to imagine it. Di ba? Ang sarap. Sige po, pwede na kayong dumilat. Baka maidlip kayo Okay, that's the first miracle of Jesus happened in Cana. Now, tingnan naman po natin, isa pa rin tagpo sa buhay ng Panginoong Jesus, yung sister ni Martha. Sino yung sister ni Martha? Si Mary and Lazarus. Dito naman, jump tayo sa chapter 11. So, meron pong himalang ginawa dito si Jesus. Tingnan natin kung ano yung sign, prophetically. Okay? When Jesus heard that, yung that dito, si Lazarus, ibig sabihin, nabalitaan niya may sakit si Lazarus. Okay? Para meron kayong overview. So, John chapter 11, verses 4 to 6 tayo. Jesus said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified." So, He was referring to Himself. Verse 5, "Mga anak, tulungan nyo na nga po ako. Talagang hindi nakikisama itong aking clicker. Now, Jesus loved Martha and her sister, that's Mary, and Lazarus." Lagi pong tumatambay si Jesus sa bahay ng tatlong ito. Mahal na mahal niya ito at si Lazarus po ay kanyang BFF. Sino dito may mga BFF? Alam ko dito ang mag-BFF si Tita Nelly at saka si Tita Dora. Lagi nag-explore yan dalawang yan. Kung saan-saan pumupunta. Kaya pala nagpapabanks ka na, no? Tita Nelly, no? Nasaan si Tita Dora? Nag-explore na naman? Nawawala. Saan? Naka-stop over. Pagod Verse 6. So when he heard that Lazarus was sick. So may sakit dito, church si Lazarus, hindi po si Mary, hindi si Martha. So when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Now, kapag kayo pa may kaibigan na balitaan nyo at meron naman kayo kakayahang puntahan yung taong yun, halimbawa, nabalitaan mo, may sakit si Kuya Natnat, nabalitaan nyo may sakit si Kuya Albert. Di ba ang gagawin natin, pangkaraniwan, pupuntahan mo kagad yung may sakit? Hindi din. Pupuntahan. Di ba, pangkaraniwan, kaibigan mo yan, mahal mo Now, dito po, tingnan natin anong ginawa ni Jesus. So when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. So, hindi siya umalis doon. Alam niyo, pangkaraniwan, mapapatanong tayo, why does God allow delays? Di ba meron tayong mga pinagpipray sa Panginoon? Bakit, Lord, hindi mo pa binibigay yung matagal ko nang pinagpipray na girlfriend? Pero si Jethro mukhang answered prayer na yata Hindi ko alam. Nagpapalay hands kanina joke lang. Pero yung love life niya mukhang totoo, hindi yung joke. Anong pangalan, bro? Hindi. Minsan meron tayong nagtatampo tayo sa Panginoon. Bakit
delay yung mga prayers ko, pero alam nyo, mamaya sasagutin ng Panginoon po yun. Now, tingnan natin dito. Even though nabalitaan ni Jesus that Lazarus was sick, pero he stayed 2 more days. Ako po, marami akong prayers na, in my estimation, dinidelay ng Panginoon. At may mga pagkakataon, to be honest, no? Minsan nagtatampo ako sa Panginoon, ba't wala pa? Pero sa akin pong edad, medyo may edad na ako, sa marami kong karanasan, natutuhan ko na ang Diyos po hindi siya nalilate, hindi rin siya nag-advance. He's always on the right time. Perfectly. Now, sa ating estimation, parang may delay, pero the truth is, wala talaga. Tayo lang medyo entitled. Ang tao kasi, problema ng tao, yung sense of entitlement. Kaya marami napapatay dito eh. Lalo na yung mga nagpa-park sa mall. Tapos sasabihin nung nag-park sa gwardiya, hindi ba ako kilala kung sino ako? Sabi ng gwardiya, hindi. Ayun na. Away na naman. So ganun ang tao eh. No? Mahilig tayong pumosisyon sa Diyos na, bakit Lord late? Pero kung bakit po akala natin na di-delay? Ito lang pong gusto kong iwan sa inyo because God loves you so much. And He knows what's best for you. For example, kagaya po na aking illustration na, kasi for 2 years na po tayo dito, nung bago-bago tayong lumipat dito, meron kami gustong bilhin ng isang aparato, digital mixer. Tapos nakita namin, sabi ko, best, sa marketplace may nagbibenta. Yung original price niya was 60,000 to 70,000. Tapos nakita namin, nasa 22,000 lang. Uy, sabi ko, mukhang goodbye ito. Until naging goodbye talaga siya. Goodbye. Hindi namin nabili. Now, nung hindi namin siya nabili, kasi walang pumapasok na funds, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi para sa amin to. Kasi naintindihan ko na eh. For the longest time na ako'y nasa ministry. Pero si Aves, syempre dala na kanyang edad, nalungkot. Yung talagang, yung lungkot niya yung naglalakad na pag gano'n. Yung sumisipa na, tapos pumupulot ng bato. Tapos nilululoon, darn. Lungkot siya. Tapos sabi ko kay Aves, anak, huwag kang malungkot. Hindi para sa atin yan. And then, to make the long story short, nalaman namin, scam pala yun. Kung binili natin yun, tanggalin 20,000 natin. And then the Lord provided for us. Hindi natin binili yung second hand. Hindi pre-loved. Nabili natin, brand new. Yun, no? Ang provision galing sa Panginoon. Na-delay siya for a while, yun pala, may hinahanda ang Panginoon. Meron siyang hinipo na tao. Hindi ko na babanggitin kung sino yung taong yun. Hinipo ng Panginoon talaga naman. Nagulat kami. And praise God for that person. At nabili natin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. You know what's best for us. Ayaw mo ng second hand. At ayaw niya rin tayong mabutol. Kasi bilang katiwala ng pera ng church, ayaw naming ilalagay yung pera kung saan-saan lang. So sabi ko kay Aves ng panahong yun, anak, i-check mo. And then we found out na talagang budol yun. So may mga pagkakataon na talagang feeling natin na di-delay. Pero yung pala, pinoposisyon lang tayo ng Diyos at the right time, at the right place. So once again, going back to John 11 verse 6. So when Jesus heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days. Tandaan niyo po ito hindi siya umalis. He stayed 2 more days. What's the blessing about these 2 days? So parang may delay, Tingnan natin, ano po ang dahilan? So, ano ang dahilan? Bakit nadi-delay ang mga pinagpipray natin, basically? So why did Jesus delay His coming and stayed 2 more days in the place where He was? Now this is the answer. John 11, verse 4. That the Son of God may be glorified through it. Kagaya po na nangyari sa ating church. Talagang nagbigay kami ng papuri sa Panginoon at luwalhati. Lord, thank you so much. Alam mo ang pinakamabuti para sa iyong church. At salamat, niligtas mo kami sa scammer. Scammer yun eh. Gusto pa namin yayain ng mga panahon yun, pupunta kami sa Batangas, yayain namin si Ate Amel. Kasi gusto nung scammer pay first. Ang laking pera nun, di ba? Tapos sabi niya, unahan na lang. Kasi marami po interesado. Nakita namin with the wisdom na binigay ng Panginoon sa amin, 1 linggo na hindi pa nabibili. Yung pala, wala naman talagang item. So, ano pong purpose ng Panginoon? But why did Jesus allow delays? That the Son of God may be glorified through it. Second question. Let's go back to that question once again. I'll be giving you the second answer. Why did Jesus delay His coming and stay 2 more days in the place where He was? Although, He heard that Lazarus was sick, pero He stayed 2 more days in the place that He was. This is the answer.
Dito na tayo sa verses 5 till 6 ng John chapter 11. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kasi mahal niya si Lazarus, mahal niya si Mary, at saka mahal niya si Martha. Hindi pa panahon na siya ay pumunta kagad doon. At alam natin ang istorya, at sa mga hindi po nakakaalam, pagpunta ni Jesus after 2 days sa bahay nila Mary, Martha and Lazarus, patay na si Lazarus. So anong reaction nila? Sabi ng mga tao sa akin, hindi dumating si Jesus. Especially si Martha. Now, when he heard that Lazarus was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. So bakit siya nag-stay? Because, bakit dinelay niya yung ating estimation natin, yung panalangin natin? You know the answer? Because He loves you so much. He knows what's best for you. Kaya ako ngayon, pag may nadidelay, sabi ko, Lord, alam ko may mas maganda kang inilalaan para sa akin. So sa mga naghahanap po ng love life, merong inilaan na mabuti ang Diyos para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo. Amen? Amen, Ate LJ? Pakisabi nga sa katabi mo. Amen. Sabi mo, amen, Mama. Ay, Mama, tuloy. Kay Bob. Oh, at Tita Lorna, sabi mo kay Brother Bob, may kamukha ka politiko, nakikita ko sa poster. Mapagkamalan niyo si Brother Bob yun. Okay. Now, ito pang isang sagot. 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi po siya pabaya sa promise niya sa inyo. When He gave you a promise, He is faithful sa promise na yon. Amen, church? Para hindi po sumasama ang loob ninyo. May pinagpipray kayo, Lord, pinagpipray ko yung taong ito or yung babaeng ito. Na pag medyo hindi po maburo sa iyo yun, merong nakalaan ng Diyos na mas mainam para sa inyo. Okay, kung meron kayong gustong bilhin na isang gamit, hindi nyo mabili, may pangako ang Panginoon sa iyo, panghawakan mo. Sa tamang panahon, ibibigay sa atin yun. Now, the Lord is not slack. Yung slack is pabaya. Concerning His promise, some count slackness, but God is long-suffering toward us. Matiisin ng Panginoon sa atin. Amen and amen. Okay. Drop down, mga kapatid. Pakitulungan nga ako. Now, tignan po natin dito, mga kapatid. Gaya na sinabi ko kanina, the Bible has so many layers. Pwede siyang pag-usapan practically, spiritually, and prophetically. Pag sinabi ng prophetically, in other words, eschatologically. Pag sinabing eschatology, it's a branch of theology concerned with the final events in the history of the world or of humankind. So, gaya na sinabi natin kanina, at yung title ng ating message is Signs of Jesus' Miracles. So, doon sa mga miracle na ginawa ng Panginoon, ano yung sign naman dito in John chapter 11? Tingnan natin. So, it speaks about the future, eschatology. It speaks of the end times, pag sinabing eschatology. Di ba meron sa mga estudyante, meron kayong biology. Anong pinag-uusapan sa biology? Anong pinag-aaralan? Life. Okay? Nakukuha niyo po. So this time, ito po ay eschatology. It's a study of the end times. So alamin natin. So let's go back to John chapter 11. But this time, dito na tayo sa verses 21 to 26. Then, so ang pinagagalingin natin dito, even though Jesus knew and He heard that Lazarus was sick, but hindi siya kagad pumunta sa lugar ni Lazarus. He stayed 2 more days. So what happens after 2 days? Yun ang question natin kanina, di ba? Search. So dumating na si Jesus after 2 days. Sabi ni Martha, kay Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kung maaga ka lang dumating, Lord. Sayang. Yun ang sinabi ni Abes nun Daddy, kung dumating lang yung pera, sana nabili natin. Then later on, na-realize namin, kung dumating yung pera, nabudol tayo. Same din na panghihinayin ni Martha. Ganon din po tayo. Di ba, meron pa tayong mga pag-ganon. Sabi ko na sa'yo. Yung iba nga ganon, sabi ko na sa'yo. Yung iba nananakit pa Lord, kung narito ka lang, hindi sana siya namatay. Itong sabi ni Martha. Si Martha po, futuristic. Maganda rin naman yung attitude niya. Pero meron din siya attitude na hindi maganda. Yung pagiging futuristic niya. Kasi kung kayo po ay masyadong futuristic negatively, nagpo-produce po yun ng anxiety. Alam niyo po, anong difference ng depression sa stress and anxiety?
Yung depression, nakatutok kayo sa mga past, nakalipas. Kaya kayo natatakot. Yung stress, yung kasalukuyan, isip pa ng isip. Ano ba to? Wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend. Na-stress na ako. Yung anxiety, ito yung lagi kang nag-overthink. Hindi nangyayari, iniisip mo na. So lahat ng mga senaryong ito, hindi po ito mabuti sa inyong kalusugan. Lalo mga kabataan, huwag kayong ma-stress. For you're too blessed to be stressed. Sabi mo sa katabi mo, you're too blessed to be stressed. So yun ang difference ng ng tatlo. Depression, lagi nakatingin sa nakaraan. Stress, kasalukuyan. Yung anxiety, maganda lang siya pakinggan pero hindi siya maganda. Nakatingin lagi sa future. Nag-overthink. Sino dito ang overthinker? Siyempre, wala, Praise God. Now, si Martha, naghihintay ako ng kamay. Si Martha, futuristic siya dito sa part na ito. Pero on the good side, sabi ni Martha, kung dumating ka lang sana, Lord, hindi siya namatay. Pero sabi ni Martha, but even now, I know that whatever you ask, sino kausap dito ni Martha? Si Jesus. Alam ko naman Lord Pero ano man ang hingin mo sa Diyos, God will give you. So parang napaka-positive ni Martha, Kasi futuristic siya Verse 23. Jesus said to her, your brother will rise again. Pero patay na si Lazarus. Nakuha niyo po yung kwento, church? Verse 24. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Kaya po, futuristic siya Lord, patay siya ngayon. Pero mabubuhay siya in the last day. So, alam niya ang Bible niya. Alam niya. Okay, church? Verse 25. Church, pakinggan niyo po ito. Maganda to. Verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Now, tingnan niyo po itong verse 25. This gives us, ito na yung sign. In every miracle of Jesus, may sign tayo matututuhan. Sabi dito ni Jesus, He's telling us that there are two kinds of Christians today. May dalawang uri ng Christians. Tingnan natin. Ati Ina, lipat nga tayo dun sa two kinds of Christians. The first one is, sabi ni Martha, di ba? Oo nga. Kahit patay na si Lazarus, I believe that he will be raised again in the last day. Now, sino si Lazarus? Ito yung sign. Sundan niyo ako, church. Two types of Christians found in John chapter 11, verses 25. Dito muna tayo sa verse 25. Lazarus typifies those Christians who have died already. So yung mga Christians, meron tayong mga kamag-anakan na matay na po, di ba? Sabi ng 1 Thessalonians 4:17 o 16, sila po muna ang unang bubuhayin ng Diyos at bibigyan siya ng bagong katawan. So ito po yung mga Kristiyanong nangamatay na, nangatulog na. So sino po ang representative nila dito? Si Lazarus. Okay? And then in verse 26 ng John chapter 11, sabi pa ni Jesus dito, sundan natin. So 25, dito tayo uli Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, Christians to mga kapatid, though he may die, he shall live. So ibig sabihin, bibigyan sila ng bagong buhay. After the rapture of the church. Okay? Nasusundan niya ako? Now, sino yung ikalawa? Okay? Ikalawang mga uri ng Kristiyano. Basahin ko muna itong mga first group of Christians. 1 Thessalonians 4:14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep. Yung sleep dito ay mga nangamatay in Jesus. Verse 16. Tuloy natin. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So itong mga taong namatay pero Christians, they will rise first bago tayo bigyan ng bagong katawan. Okay? So that's the first group of Christians. Kagrupo ni Lazarus. Now, ikalawa, ito yung second group. Martha. Martha typifies Christians who are still alive and remain. So, saan tayo kabilang dito, church? Second group. Nakuha nyo, church? Okay? These are the rapture generation. John 11:26, sabi dito ni Jesus in verse 26. And whoever lives, tayo to, di ba? Buhay pa. And believes in me,
shall never die. Because po, mga kapatid, meron pong grupo ng mga tao na talagang hindi sila mamamatay. Makakasama sa rapture po ito. Ako, I pray kasama ako dito. Yung tipong hindi mo makikita yung sarili mo sa kabaong. I believe may mga gano'n na mamatay. Nakikita nila, sino yung pogi nakahiga dyan? Pagtingin nila, sila pala yun. Patay na. So tayo, I believe, no? Sabi ni Jesus Himself, and whoever lives and believes in me shall never die. Now, do you believe this? Sa mga naniniwala, please say amen. Sa mga hindi nagsabi ng amen, kayo yung susut, kayo kapahagi ni Lazarus. Bigla, may humabol, amen, amen. So, sino ditong gustong humabol kay Lazarus? The choice is yours. Pero Martha tayo. Amen, church? Okay, galing ng Panginoon. So, these are the signs. 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung with them dito yung mga Lazarus, yung mga unang namatay. Magkakaroon tayo ng great reunion in heaven. Kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi Christians, hindi po sila kasama dito. Pag walang relasyon sa Panginoon. Pero kapag meron kayong kamag-anak na Christian, magkakaroon tayo ng great reunion in heaven. In that day. Exciting yun. And thus, we shall always be with the Lord. So, hindi na tayo mawawalay pa sa Panginoon. Amen. Exciting ito, church, ha? And Titus 2:13, looking for the blessed hope. So, tayo po, what happens after 2 days, nakatingin tayo dapat on the 3rd day. That is our blessed hope. Amen. Yung 3rd day natin, pag binuo mo yung 6 days, yun ang ika-7th day. Yun yung day of rest natin. And finally, kung pagod na po kayo sa buhay, yung iba nagsusuicide, hindi po perfect rest yun. Kasi after suicide, lalo po sila mahihirapan. Pero mga kapatid, kung kayo po may relasyon sa Panginoon, ang kaibahan talaga, mahirap mabuhay, pero ang biyaya ng Panginoon, hindi lang siya nagsusustain. Siya po nagbibigay sa atin ng pag-asang mabuhay at mag-enjoy sa buhay. May mga nagtatanong sa akin, paano mo na susustain yung ngiti mo? Sabi ko, hindi naman ako nagsusustain eh. Iniisip ko kasi, I'm looking forward to this blessed hope. Hindi ko tinitingnan ng buhay ko na papunta akong pabagsak. Hindi po. Looking for that blessed hope. Yung pong blessed hope dito, it speaks of the rapture of the church. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Because I'm looking forward to this day that I will see Jesus face to face. Yun ang iniisip ko. Amen. At gusto ko kasama ko yung mga anak ko at buong pamilya ko. At buong church natin magkakasama. Wow. Amen, church? Now, so yung 2 types of Christians found in John 11:25-26. The first group is Lazarus, typifies Christians who have died already. And the second group is Martha, typifies Christians who are still alive and remain. I believe tayo po ito. Amen, church? So once again, I'm giving you a chance. Sinong naniniwala na kayo po ay part of the second group? Say amen. Pakilang isa sa comment section din. Amen. Ako, I believe this. I claim it in Jesus' name. Okay. Let's continue. Malapit na po tayong matapos. Now, tingnan po natin kung gaano kabuti ang Diyos, mga kapatid. Dito na tayo. Last part na tayo. In Genesis chapter 2, verse 3. Then God blessed the 7th day and sanctified it. Di ba? Kumilos po ang Diyos. Dilikha niya ang lahat ng bagay. For how long? For 6 days. And then, on the 7th day, He sanctified. Pag sinabing sanctified, He set it apart. Hiniwalay niya. Para po makita niyo ibig sabihin ng set apart o holy. Pag sinabing holy, set apart lang po ibig sabihin nun. Hindi yung tipong, kasi ang mindset natin for the newcomers natin, no? Pag akala natin pag holy, akala natin yung pagsasalita, yung paggalaw, yung mga tipong parang maliliit yung lakad, yan, holy yan. Hindi gano'n ang holy. Pag sinabing holy, set apart. Bakit siya set apart? Importante siya. For example, sa bahay po ninyo, di ba, mga Pilipino, pag ordinary day, pag sila lang ang ginagamit nating pinggan pag ordinary day, plastic. Pero pag may dumarating na bisita dahil piyesta, kinukuha natin yung mga babasagin. Nakalagay sa eskaparate. Ba't nandun siya? Importante siya. Naka-set apart. Okay? Ang mga sineset apart, mga importante. Di ba? Kapag kayo po ay matutulog sa gabi, para hindi mawala yung pustiso nyo, sa inyo nilalagay? Sa basong may tubig. Set apart yun eh. Tapos maya-maya, para siya po ay lalong
maging malinis, yung tubig nilalagyan nyo ng isda. May mga pirana yan para inuubos yung mga bakterya ng inyong pustiso. Bakit? Kasi hindi pwedeng mawala yon pagising mo sa umaga. Mahirap magsasalita pag wala kang pustiso. Nakukuha niyo po yon? So that's being set apart. Bakit tayo hiniwalay ng Diyos? Because we are precious in God's sight. Amen? So yung seventh day, He sanctified it because gusto niya set apart ang Sunday. Hindi mo dapat ginagawa from Monday till Saturday yung ginagawa mo pag Sunday. Pag Sunday, iba. Kaya pansinin niyo po even sa mundo, yung Eat Bulaga at saka Showtime hanggang Sabado lang, nung panahon ng mga nanay natin, nung araw, may Eat Bulaga student canteen. Monday till Saturday. Pero pagdating ng Sunday, kakaiba ang show sa Channel 7. Si Kuya Jerms nandoon. With the Bell Star Dancers. Ewan ko sa mga natatawa si Kuya Gio mga naaalala niya yung mga nakaraan. Now, it's a different programming pag Sunday. Ganon din po tayo, church. Yung ginagawa nyo pag Monday till Saturday, huwag nyo ulitin pag Sunday. It's a holy day. Bigay natin sa Panginoon. Isang araw lang hinihingi sa atin ng Panginoon, hirap pa yung tao. Pero this is really the beauty of it. So, once again, then God blessed the seventh day and sanctified it. Why? Because in that day, in it, He rested. So, yung ika-seventh day, pag binilang natin mula creation hanggang kay Jesus, that's 4 days, di ba? From Jesus till our time, that's 2 days. So, pag binilang mo to 4 plus 2, 6. On the seventh day, He rested. Pero pag magsisimula tayo kay Jesus, until our time, that's 2 days. And after 2 days, yun ang ating rest day. Tama po? Nakukuha niyo? So what happens after 2 days? Magpapahinga na tayo. Magkakaroon po ng tinatawag na resurrection. Amen? Okay Ginawa natin to. At meron pong nakatagong mensahe ang Panginoon sa atin dito. Now, 2 Peter chapter 3, verse 8, once again. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years. Okay? From the time of Adam until the time of Jesus, with man, that's 4,000. But with God, that's 4 days. From the time of Jesus till our time, that's 2,000 years. But as far as God is concerned, that's just 2 days. So dapat ko alam natin ito. So pag binibilang natin ng araw, titignan natin, ano bang mensahe ng Panginoon sa akin dito? At bakit si Jesus, He delayed His coming to Lazarus? Sabi ng Panginoon that the Son of Man may be glorified. Now dito po, para mag-glorify natin ang Panginoon at pakita natin God's best for us. Amen. Let's go back to John chapter 11. Verse 6 tayo. So when Jesus heard that Lazarus was sick, He stayed 2 more days. So hindi siya tumuloy kaagad, He stayed 2 more days. Then, lipad tayo sa verse 39. Jesus said, take away the stone. Nakatayo na po siya dun sa pinaglilibingan ni Lazarus. Martha, sabi niya, the sister of him who was dead, said to Jesus, sabi ni Jesus, tanggalin niyo yung bato. Sabi ni Martha, Lord, wag. Nangangamoy na to. By this time, there is a stench, for he has been dead 4 days. Lord, nangangamoy na yan. Now, kaya pala siya nagpa-delay. Ano yung message behind this? Going back to verse 6. He stayed for 2 days. So, pinalipas niya yung 4 days. 4 plus 2. 4 plus 2. Let's do the math. 6. Nandun siya, sabi ni Jesus. And on the 7th day, anong sabi ni Jesus? Lazarus, come forth. And then, lumabas siya, resurrected siya. So, ibig sabihin, on the 7th day or on the 3rd day, after 2 days, we will be resurrected. Yun po yung picture, yun po yung typology na gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Nakuha niyo yun, church? So, kung ano man pong pinagdadaanan natin sa ngayon, huwag niyo tignan yung buhay, yung past ninyo, madidepress po kayo. Huwag kayong magpa-stress sa now. Huwag kayong maging anxious about the future. Ang problema ng mga taong anxious, yung overthinker, it's because hindi po nila ina-absorb yung message ng gospel. Although narinig na yung gospel, pero hindi nila ina-absorb sa kanila. Now, dito po may message ang Panginoon sa atin. 4 days, nandun na si Lazarus. Nabubulok na. Sabi nga, nangangamoy na.
Hindi pa naman nabubulok, nangangamoy pa lang. And then Jesus stayed for 2 days more. Yun pala, pinapakita sa atin ng Panginoon, mga anak, the rapture will take place after 2 days. And this will happen after 2 days. So 4 plus 2, that's 6. And then, on the 7th day, kaya nangyayari kay Lazarus. Sabi niya, Lazarus, come forth. Buti na lang sinabi niya, may name, Lazarus, come forth. Kung hindi po siya nagsabi ng pangalan Lazarus, lahat po ng patay tatayo. Ganon kamakapangyarihan ng Panginoon. Nakuha niyo yung logic noon? Kaya sinabi niya, Lazarus, come forth. Kung sinabi lang niya, come forth. Lahat ng patay doon magtatayuan. Ganon po kamakapangyarihan ng Panginoon sa atin. Amen and amen. And he who had died, referring to Lazarus, John 11:44, came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. So mga kapatid, nalalapit na po yung ating pagtatapos ng 2 days. So what happens after 2 days? God will revive us. Gaya po na sinasabi ng Hosea 6 verse 2. Meron ba tayong Hosea 6 verse 2 dyan? Ate Ina? Yung susunod na verse ba dito? Hosea dito na tayo. Okay, let's go back to our question. What happens after 2 days? This is the answer and this is our solution. Mga kapatid, dapat alam po natin ito. After 2 days, pwede natin basahin na sabay-sabay. 1, 2, 3. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up. Anong reason? That we may live in His sight. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Church, gano'n kakamahal ng Diyos. So what's my point? Ano man pong nangyayari sa mundo natin, huwag kayo mabuhay sa past. It will give you depression. Huwag kayo mabuhay sa kasalukuyan na punong-puno ng problema. This will give you stress. Huwag din po kayo masyado nakatingin sa future. Huwag kayong mag-overthink ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Alam niyo po ba sabi ng research, according to studies, sa 10 inisip mo, usually nangyayari lang dun 1. Pero ang tao sanay na sanay, nag-overthink tayo. Huwag natin katakutan, it will give you anxiety. Hindi po anxiety ang bibigay sa iyo nun. It will give you anxiety. So church, gusto ng Panginoon sa atin, tignan natin, nag-mathematics tayo, although mababa grade ko sa mathematics, I pray na nabigay ko sa inyo yung mathematics. So after 2 days, the Lord will revive us. After 2 days, on the 3rd day, He will raise us up, and that's the rapture of the church, that we may live in His sight. Mga kapatid, this is really good news. So, it gives us hope. Ano man po mga pinagdadaanan natin, nagbibigay sa atin to ng ngiti. Marahil nakatingin tayo sa malayo. Ano mangyari sa akin sa future? So, I believe, maganda po ang future natin. Do you believe it, church? At maganda po naka-look forward tayo with this blessed hope. Para hindi mabilis tumanda yung mukha natin. Bata pa lang tayo, 26, mukha na kayong 62. Hindi po gusto ng Panginoon yon. Pero dito po sa church natin, yung mga 62 magmumukhang 26. Amen? Sino dito mga 60 plus na? Oh, hindi halata. Tita Dora, 60 ka na? Parang 59 lang ah. Kasi Tita Dora, pala smile din yan. Diba? Nakakatuwa, no? Pag tayo po'y nasa Panginoon. Ang hope natin nasa Panginoon. Amen, church. So, before we end sa atin pong message, I would like to invite you, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, and even those who are watching online, ang ganda ng Bible, kailangan nating i-dig deeper yung message. Ang ganda ng Bible. Gusto ko po imbitahan kayo. Sabi po ng Biblia, para maranasan mo itong napakagandang pangako ng Panginoon sa iyo, una sa lahat, magkaroon po tayo ng relasyon with Jesus, the Son of God. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth, kung ipapahayag na ating mga labi, ang ating pangailangan kay Kristo bilang ating Panginoon, at maniwala sa ating puso na siya ay nabuhay na maguli, you will be saved. That's simple. Now, kung meron po dito gusto tumanggap sa Panginoon, hindi po ito iginigiit sa inyo ng Diyos. But this is an open invitation for you to receive Christ as your Lord and personal Savior. And when the rapture will take place, definitely, kasama po kayo doon. Exciting po ito talaga.
Na-excite po ba kayo about the rapture of the church? And next Sunday, pag-usapan natin resurrection. Ganda, no? Talagang nakaposisyon tayo sa ating pag-uusapan. So I would like to pray for you. Kung kayo po ay gusto tumanggap sa Panginoon, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. Panginoon, O Diyos, wala po akong kakayahan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, nakamit ko ang kapatawaran na aking kasalanan. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan. Tinatanggap ko po ito. At nagpapasalamat din po ako sa iyong biyayang kaloob na ito. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa nag-pray na panalangin ito, alam niyo po, the rapture talaga is so close. It's just around the corner. Ako nga po, sabi namin, napapag-usapan namin sa bahay, excited na po kami. Huwag po kayong malungkot na yung kapamilya nyo, paano yung anak ko, mas maganda po kasasapitan ng buhay ng mga anak natin doon. And I believe, yung po mga pamilya natin, baka tayo rin magkakasama doon. Kaya lang may nagreklamo iba, pwede bang iba naman? Hindi po magkakasama pa rin tayo doon. Kaya lang, ang maganda mangyayari po dito talaga, mawawala na po nyo yung lungkot, hindi na kayo dadapuan ng sakit, hindi rin kayo manghihina, because punong-puno tayo ng buhay doon. Amen. Amen. So tayo po tayo. And before we pray, I would like to invite you to sing this song with us. Isang napakagandang kapahayagan po na katapatan ng Diyos at ng kanyang kabutihan. Amen. I'm gonna see a victory. Amen. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Amen. I'm gonna see a victory. For the battle. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. One more time, church. I'm gonna see A victory. For the battle. For the Belongs to you, Lord. battle belongs to you, One last time. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Church, gaya po na sinabi ko kanina, no? Ito po ang sikretong lantad. Tila ang tao po sa ngayon, even ang mga maraming kabataan, they would say it's okay not to be okay. But with the Bible, it's not okay not to be okay. Kaya po sabi ng Panginoon, in John 14:27, my peace I live unto you, my peace I bequeath you. It's the peace that the world cannot understand. Ang mundo po, it's but natural for them to believe that being not okay, it's just okay. Pero po, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, kung bakit po binibigay sa atin ang message na ito, it's because ayaw po ng Diyos na nakatingin tayo sa ating nakaraan. It gives you depression. Ayaw niya na stress kayo. He wants you to be happy and full of joy. Yung bang natatakot ka sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong kasalukuyan, ayaw ng Diyos yun. Ayaw niya rin po tayo nag-overthink. Ito, maraming Pilipino, ganito. This will give you anxiety or anxious thoughts. Toxic thoughts po ito. God is telling you, victorious na po kayo sa Panginoon. You have to focus your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano man po mga pinagdaraanan ninyo sa buhay, tumingin tayo sa Panginoon. Sabi niya in Psalm 91 verse 16, with long life I will satisfy you and show you my salvation. So if you want to live a life that is satisfying,
Sabi nung talata once again, I will show you my salvation. And the word salvation, in Hebrew, it's Yeshua. So ang sikretong lantad, instead of looking to your past, o masyado kang worry, nag-worry sa iyong present, and nag-overthink ka in the future, focus your eyes on God's salvation, who is Yeshua, Jesus Himself. So titignan natin siya. I'm giving you this tip. Napakagandang tip nito. Looking for the blessed hope and the rapture. That's the rapture of the church. At kapag nakatingin kayo doon, may mga problema tayo. Of course, we still live in this fallen world eh. Pero ang kaibahan, every single day we see God's victory. Because hindi na po kayo talunan. Kayo po ay victorious na. Amen, church? Gumagawa ang kalaban para pabagsakin ka pero hindi pwede. Ito yung kanta natin. I'm gonna see a victory. Actually, you are already victorious. Yun po ang magandang kaibahan doon. Pero pag wala kayo sa Panginoon, defeated kayo talaga. Pero praise God, because of what Jesus did on the cross, He already fought the battle and the battle has won. Tapos na po ang laban. At tayo po ay matagumpay na. We are more than conquerors in Christ Jesus. Wow! At pag nangyari pa po yung rapture, wow! Double wow! Triple wow! Talaga naman. We are so blessed to be stressed. Amen? So, ganito pong gawin natin. It's just a gesture of faith. Pwede po ba natin itaas sa Panginoon ang ating dalawang kamay? At ito po yung lagi kong ginagawa sa church. Even po, yung mga nanonood online, kung ano man pong problema kayo may pinagdaraanan, masyado kayo nadidepress because you are so conscious about your past, masyado kayo na-stress sa present life ninyo, or you are so thinker, masyado ka nag-overthink in the future. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me to focus my eyes on you. Hindi ako titingin sa sakit ko because I am the healed of God. Hindi ako titingin sa aking kakulangan because I am provided. Titingin ako sa kayamanan ng Diyos who is Jesus Himself. Because Jesus is our salvation. Amen? So church, sabay-sabay po natin sasabihin sa Panginoon, Lord, you are my salvation. Lord, you are my salvation. Okay. I'll be praying for you. Lord, we thank you so much. Nakikita niyo po ang mga anak mo. And even those who are watching online. Marahil ang marami po sa amin, dalay ko po ay napapagod na marahil dahil sila po ay nakatutok sa kanilang mga nakaraan or stress na stress because Lord, punong-puno sila nakaabalahan sa kasalukuyan or sila naman po ay pagod na because Lord, nakatingin sila sa mga bagay na hindi pa nangyayari. But Lord, in the name of Jesus, sa pamagitan po ng iyong nananaga ng biyaya, I pray, tulungan niyo po kami na ituon namin ang aming mga mata, hindi sa mga bagay, mga madidilim na bagay sa mundong ito, bagkus itutuon namin ang aming mga mata sa iyong kaligtasan at yan ang aming Panginoong Hesukristo. Church, buksan po natin ang ating mga labi. Sabihin mo sa iyong Ama ngayon, lahat ng mga nagbibigay ng kabigatan sa iyo, lahat na nagbibigay ng kapaitan ng sakit sa puso mo. Come on, church, open your mouth. Anak ka ng Diyos. Huwag ka mangimi sa Kanya. Panginoon, pinapakinggan mo at napapakinggan mo ang tinig na iyong mga anak. Kasama po yung mga nanonood sa amin online. Lord, thank you for this opportunity. Thank you, Lord, that in every miracle na nakasulat sa Book of John, meron po mga signos na nasa likod nun. At salamat, ipinakita niyo po ang mga bagay nito, giving us a firm foundation that indeed, imminently, the rapture will take place. Salamat, O Diyos. At ang aming puso, Panginoon, ay nakatuon for that blessed hope na magbibigay, Panginoon, sa amin ng kagalakan sa pagharap namin sa pang-araw na buhay. At hindi po kami titingin sa mga bagay na makasasama sa aming kalusugan, sa aming kaluluwa at gayon din sa aming katawan. Salamat po for giving us the answers. And thank you, Lord, dahil patuloy mo kinakalinga ang bawat narito sa amin, sa iyong harapan, sa aming church, and even those who are watching online. Father, we thank you. Church, let's thank God in advance. Tinugon na ang iyong mga panalangin. Salamat, Ama. Mga bagay na nabibigay sa amin na kapaguran, pinawi mo na. So iyo lamang po ang lahat ng papurit pa sa salamat. And this we pray in Jesus' name. And everybody would say, Amen.
Amen. Thank you for joining us. Stay blessed, church. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.